Ito ang ating pag-usapan. Balik tayo sa ating series na sermon sa Aklat ng mga Gawa in the Book of Acts. And ang title ng sermon natin this morning ay, and let's read together, sabay-sabay nga po. God's favor to the generous. Isa pa po, mas malakas. God's favor to the generous. Kumaga meron pabor na binibigay ang Diyos sa mga sagana magbigay, no? To those who are generous. At sabi nga, lagi natin sinasabi ito, no one can outgive God. Walang sino man pwedeng lumagpas sa pagiging mapagbigay ng ating Diyos. Can you say amen? No, kapag mapagbigay ka, mas higit pang mapagbigay ang ating Diyos. Isang malakas sa amen. Our God is a generous God. Ating Diyos ay sagana, di ba? Sagana. Sabi nga, kung magbigay ka, ibabalik niya sa iyo ng higit pa. Higit pa. Dun sa Philippians chapter 4, verse 19, di ba? Talagang mula sa kanya kayamanang hindi nauubos sa kalangitan. Those are the words of Paul, no? To those who are generous. Langit na may bangko na hindi nauubos ang kayamanan, yun ang magsusupply sa iyo. Okay, so let's read Acts chapter 10, verse 1 to 8. Sabay-sabay natin basahin. Sige nga po, want to ready begin? May isang lalaki na taga-Cesarea, Cornelius ang pangalan niya. Kapitan siya ng isang grupo ng mga sundalo na tatawag na batalyon ng Italy. Religious siyang tao, sumasamba siya sa Diyos, pati ang buong pamilya niya. Tumutulong din siya sa mga mahirap na Jews at lagi siya nagpe-pray sa Diyos. Verse 3. Isang araw, mga 3 p.m., nagkaroon siya ng vision at nakita niyang dumating ang isang anghel ng Diyos. Sinabi ng angel, Cornelius. Natulala si takot sa angel. Tapos sabi niya, ano po yun, sir? Sumugot yung angel. Natuwa ang Diyos sa mga prayers mo at sa pagtulong mo sa mahirap. Verse 5. Magpadala ka ng mga tao sa Joppa at ipahanap mo ang isang lalaki na Simon Peter ang pangalan. Verse 6. Nag-stay siya sa bahay ni Simon, yung nagbibilad at gumagawa ng leather at nakatira malapit sa dagat. Pag-alis ng angel, tinawag ni Cornelius yung 2 tauhan niya at isang religious na sundalo na isa sa mga personal na assistants niya. Sinabi niya sa kanila ang nangyari at pinapunta niya sila sa Joppa. Ito ay mula sa Pinoy version. Siguro bago kila Sister Jan yung version ito. Ang tawag ito, Taglish version. No? Bakit ba? No? Why did God favor Cornelius for his generosity and compassion? Bakit ba may ganung pabor ang Diyos kay Cornelio sa kanyang pagiging generous at pagiging compassionate, especially for the poor, no, people? Ilan sa mga dahilan na ito, no? Jesus himself loved the poor. Okay. Si Jesus mismo nagmamahal sa mga mahirap. Sabi sa Luke 6:20, sa Pinoy version nito, tumingin si Jesus sa mga disciples niya at sinabi, blessed kayong mga mahirap dahil para sa inyo ang kaharian ng Diyos. Although dito, dalawang ibig sabihin nito, mahirap spiritually, ikaw ay dependent sa Diyos lamang. And mahirap, materially, talagang mahirap ka, economically poor. Pero sabi dito ni Jesus na, you are blessed. No? Poor are blessed. Okay? Sabi niya pa, siya pumunta pa sa mga mahirap. No? Jesus came for the poor. No? In Luke 4, 18a, no? Hinati ko kasi medyo malaki yung verse niya. So, basahin natin. Na sa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil
pinili niya ako para i-preach ang magandang balita sa mahirap. O yung pangalawang bahagi. Pinadala niya ako para i-proclaim ang paglaya ng mga binihag, para sabihin sa mga bulag na makakita na sila. Pinadala ako para palayain ang mga inaabino. Again, in Luke pa rin, in the Gospel of Luke, sabi nga lang, Jesus came for the poor. Pumunta siya para sa mga may hirap. Okay? At hindi lang yan, kahit yung kanyang mga turo, hindi lang isang beses, maraming beses, no? He himself taught about generosity and benevolence, no? Yun din ang laman ng kanyang mga turo. Dahil nga po, yan yung mga common practices na Jewish religion, even ng Islam at ng Christian, no? Yung tatlong bagay, prayer, fasting, and then the other one is helping the poor. Okay? Tatlong bagay na yan, prominent sa mga ang tawag nila doon, Abrahamic faith, no? Yung mga religion na may connection kay Abraham. At ito rin turo ni Jesus, no? Para sa kanyang mga disipulo. Like in Luke 6:30, sabi gano'n, bigyan mo ang bawat taong nanghihingi sa iyo, at kung may kukuha ng gamit mo, huwag mo nang bawiin ang mga iyon. Pag may nanghiram sa iyo, huwag mo nang i-split. Kaya pag may nanghihiram sa amin ni Joyce, sabi namin, hindi kami nagpapautang, pero magbibigay kami. Hindi kami magpapautang, pero magbibigay kami. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka, ha? At maganda. Okay. Ito pa, Luke 11:41. Ito pa yung sabi ni Jesus in Luke 11:41. Sige, sabay-sabay tayo. Ibigay nyo sa mga mahirap ang laman ng baso at plato nyo, at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa isang malakas ng iman para doon. Gusto mong makatakas sa pagiging materialistic? Gusto mong makatakas na? Gusto mong makalaya sa corruption? Then, love the poor. Ang church, pag hindi nagmahal sa poor, makukorrupt din siya. So, ibig sabihin, talagang mayroon mga banggit mo, pero mga nasa politika, hindi ka mahal na mahirap. That's why you are corrupt. Diba? If you really love the poor, sabi niya, paano magiging malinis? Love the poor. Do you understand that? If you love the poor, then you'll be freed from corruption. Okay? Kahit di tayo personal na practice natin. Pero syempre, maging matalino rin. No? Kasi mga meron itatawag na corruption of the poor. They will manipulate your emotion para kupingan ka. Dapat maging matalino rin. Pag alam mo na ngailangan, talaga, help. Okay? Then, Luke 12:33, ito sabi, ibenta nyo ang mga properties nyo at ibigay ang kinita sa mga mahirap. Ito maganda to. Gumawa kayo ng mga wallet na di nasisira. Ibig sabihin, lagi may laman. Gumawa kayo ng mga wallet na di nasisira at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanan di naubos, kasi walang magnanakaw na nakapasok doon at walang insekto naninira. Can you say amen to that? Kumbaga, learn how to do second mind for the needy. Okay? Luke 18:22. Sige nga po, samahan niyo ako dito. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, kulang ka pa ng isang bagay, ibenta mo lahat ng properties mo at
ipamigay mo sa mahirap ang pinagbentahan mo at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Saka ka bumalik at sumunod sa akin. Ito yung istorya na yung lalaking mayaman lumapit kay Jesus at tanong, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, teka, meron pang problema sa iyo. Meron ka pang Diyos na hindi iniiwan. Iwan mo muna ang iyong Diyos ng pangalan ay Mammon. Pag iniwan mo siya, at syempre, i-distribute mo sa nangailangan at bumalik ka sa akin at sumunod. Okay? Hindi yung pagbibigay sa mahirap ang pagpasok sa langit, kundi yung pagsunod kay Jesus. Tama po ba? Abandoning your previous idols, your idol, na pangalan Mammon, you abandoned him, and then bumalik ka sa akin, sumampalataya at sumunod. Doon ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Hindi yung pagbibigay sa mahirap. Okay. Luke 19:8, sabay-sabay nga po tayo. Tumayo si Zacchaeus, sinabi sa Panginoon, Sir, ibibigay ko po sa mga mahirap ang kalahati ng properties ko. Kung may nadaya akong iba, babayaran ko siya ng 4 times kung halaga. Okay. So, dito yung encounter naman ni Jesus with Zacchaeus na nagkaroon siya ng tinatawag na regeneration, na nabago siya. Lahat talaga ng nagkakaroon ng genuine encounter with Christ, with transformation. Isang amen po daw. Pag may totoo kang encounter kay Jesus, meron kang pababago. Tama po ba? No? May binagong buhay. Siguro nagipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. And just like Zacchaeus, na dati greedy, dati madaya, corrupt, and then after the encounter with Jesus, biglang, nagbago ang kanyang kalooban. Dati siya ay greedy, naging generous, okay? Naging mapagmahal sa kapwa. Dati sarili lang, ngayon, yung iniisip niya ng iba. So, lahat iyon, nasa Gospel of Luke, at lahat iyon ay turo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, dito sa istorya natin, napansin ng Diyos yung pagiging generous at compassionate ni Cornelius, especially sa mga Hudyo na mahirap at nangangailangan. No? Kumbaga, minsan akala mo, yung pagtulong mo sa iba, hindi napansin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, napansin niyo ng Diyos. Hindi lumagpas sa pansin ng Diyos. God knew your heart, your mercy action, mercy words. God knew that. Alam yun ng Diyos. Ika nga, sabi nga, kahit isang basong tubig lang na ibigay mo sa kapwa mo, di ba? Ginawa mo na para sa Kanya. Can you say amen to that? Amen. Ginagawa natin sa Kanya. Mabuting bagay na ginagawa natin sa iba, ay ginagawa natin sa Diyos, at yun ay na-appreciate ng ating Diyos. In Acts chapter 10 verse 2, sabi nga gano'n, si Cornelius, ganun din, no? Siya'y matulungin din. Religious siyang tao, sumasamba siya sa Diyos, pati ang buong pamilya niya, no? Hindi yun yung mga characteristics na pumukaw sa pansin ng Diyos. Pagkus itong bagay na to, tumutulong din siya sa mga mahirap na Diyos at lagi siyang nagpe-pray sa Diyos, no? Kaya nga, ito yung comparison ng kagaya ni Cornelio at kagaya ng young rich man, no? Tingnan natin yung comparison. Okay? Yung kulay pula lang, sabi doon, yung lalaki mayaman, labis na nalungkot ang lalaki nang narinig na kailangan tumulong siya sa mahirap, no? Sa pamagitan sa ng kanyang mga kayamanan. Sabi doon, sapagkat siya'y napakayaman. Pagdating naman dito kay Zacchaeus, Panginoon, masdan ko ninyo, ibibigay ko sa mahirap ang kalahati ng aking pag-aari. So, yung isa, hindi pa nakagraduate. Hindi pa siya nakagraduate doon sa test na yung allegiance hindi sa yung kayamanan,
kundi sa Diyos, no? Yung sabi nga ni Jesus, love God and love your neighbor. Tama po ba na? Hindi pa siya nakagraduate. Samantalang si Zacchaeus, after ng meeting niya kay Jesus, nakagraduate agad siya, no? Hindi na kayamanan ng aking Diyos. Ang Diyos na ang number one sa akin. At dahil doon, because I love God, then therefore, I also love my neighbor. No? Nakagraduate agad siya. Katulad ni Zacchaeus, no? Katulad ni Cornelius. No? Cornelius was a wealthy God-fearer. No? Yung God-fearer, ano yan sekta. Hindi siya adjective, no? Hindi siya adjective, kundi isang sekta. Siya ay miyembro ng isang God-fearer, Jewish sect. Diyan pumupunta yung mga ayaw maging full-fledged Jews. May mga ganun, ha? Yung gusto kong mag-practice ng Judaism, pero hindi lahat. No? Ang hindi lahat doon ay yung ginawa ni Kuya, pagpapatuli. So si Cornelius ayaw magpatuli. Okay? So, hanggang doon lang siya. So, gagawin niya lahat ng practices. Okay? Kasama yung pagtulong sa mahihirap. No? Siya ay prayerful. No? Although he was a Gentile, no? Siya ay isang Roman citizen. Pero ito yung magandang katangian niya. Was known for his generosity and compassion, no, toward the poor, no. His prayers and acts of charity drew God's attention to him. Yun ang napansin ng Diyos. Kasi nga po, itong Luke, no, kung mapansin natin, itong Luke and Acts ay sinulat lang ng isang tao ng pangalan ay next slide. Ang pangalan ay Lucas o Luke. Kaya dito sa Luke and Acts, ang pagpapakilala kay Jesus, marami tayong Gospels, right? We have Matthew, Mark, Luke, and John. At bawat isa, merong iba-ibang pagpapakilala. Halimbawa, si Mateo, pinapakilala nila si Jesus as Rabbi. Kaya nga po, ang Mateo, puro turo ni Jesus. Dito naman sa Luke, pinapakilala siya as champion of the poor. Totoo, hindi yung nangangampanya lang. Siya totoo. Now, ito yung totoo that Jesus is the Messiah for the poor. Jesus is the Messiah for the marginalized. No? Jesus is portrayed as a generous and compassionate Savior to those on the margins of the society. Okay? So, sa Lucas, talagang ipinapakilala siya na siya'y mahirap. Siya'y tumutulong sa mga nangangailangan. Siya ay para sa mga mahihina. Di ba? Yung binasa natin kanina, di ba? Yung pagkatawag sa kanya. Pwede ba natin balikan yan? Yung reason why Jesus came. Ano sabing ganon? Luke 4:18a and 18b, and let's read together. Sige nga po, nasa akin, sige, inahanap pa ni Jackie. Kahit ako na magbasa. Nasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako para i-preach ang magandang balita sa mahirap. Pinadala niya ako para i-proclaim ang paglaya ng mga binihag, para sabihin sa mga bulag na makakakita na sila. Pinadala ako para palayain ang mga inaapi. No? So, yung kanyang pagparito, no? Yun ang reason. Especially in the Gospel of Luke, na sinasabi na siya'y dumating para sa mga nangangailangan, para sa mga mahirap. No? Kaya helping and being generous to the poor is one of the major themes, no, of Luke's 2-volume work. Balik na ulit tayo. Okay? This is why Luke highlights God's favor toward people like Cornelius, dito sa Acts, like Cornelius and Tabitha,
whose lives reflected ang tawag nga natin dyan, a preferential option for the poor through their generosity, compassion, and faithful service. Okay? Ito yung dalawang yan, no? Si Tabitha. Magkasunod na kwento yan, no? After this story ni Tabitha, sumunod naman yung kay Cornelio. Okay? Acts 9:36. Sige nga po, samahan niyo ako sa pagbasa. Sa Joppa, may isang babae na nagtatawag na Tabitha, isa siyang disciple. Dorcas ang pangalan niya sa Greek. Ibig sabihin, dear. Ginugol niya ang lahat ng oras niya sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa mga mahirap. Talagang isinama siya sa istorya. Binanggit yung pangalan niya. Di ba, kapag may mga pagpapakilala at minimension yung name mo, nakakataba rin ang puso mo. Kasi napansin yung iyong ginagawa. Dito, sa sulat ni Lucas, binanggit si Tabitha. At sabi ka no, bakit kakaiba si Tabitha? Ito yung namatay at binuhay ni Pedro. Ano? Bakit binanggit? Kasi lahat ng oras niya, ginugol niya para sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa mga mahirap. Okay? At ganoon din naman, kahit si Cornelio in Acts chapter 10 verse 2. Okay? Sabay-sabay tayo. Religious siyang tao, sumasamba sa Diyos, pati ang buong niyang pamilya, buong pamilya niya, tumutulong din siya sa mga mahirap na Diyos at lagi siya nagpe-pray sa Diyos. Ngayon, ang question, this is the question. Tumanggap ba ng kaligtasan si Cornelius dahil sa kanyang mabuting gawa at sa kanyang pagtulong sa mga mahirap? What do you think? Siya ba ay nakapasok sa langit? Binigyan ng kaligtasan dahil siya generous. Yung ba ang dahilan? Okay? Again, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sabay-sabay, malakas. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya lang. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo. And then verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmalaki ang sinuman. So, ano sagot? Hindi. Yung gawa natin, hindi makapagliligtas. Ano makapagliligtas? Pananampalataya. Sabay-sabay, malakas. Pananampalataya. Isang malakas na amen, karapaan. Tama po ba? Kaya nga tayo evangelical, di ba? Sola fide. By faith alone. Okay? Hindi sa gawa, kundi dahil sa pananampalataya. Ba't tayo gumagawa ng mabuting bagay? Kasi yung bunga ng ating pananampalataya. Amen po ba? No? Hindi si Cornelius tumanggap ng kaligtasan dahil sa kanyang mga mabubuting gawa. Kaya nga, that's the reason. Kaya, yan ang pabor ng Diyos. What's the favor of God to Cornelius? Nagdala ng mensahero ang Diyos sa kanya, si Pedro, para maibahagi ang Ebanghelyo at para siya sumampalataya. Isang lang sa inyo. What is the favor of God to him? God orchestrated everything para siya'y makakilala, para siya'y sumampalataya. Hello? Do you understand that? What a favor. Diba? Sa daming ina-address ng Lord na prayers. Pero busy pa rin siya. Ayusin, i-arrange ang mga itinerary ni Cornelius. Wow. What a favor from God. Pinabunan siya. Nagpadala ang Diyos ng mensahero, yung nga si Simon Peter. No? At ito pa mabigat. Kasi yung mensahero na pinadala sa kanya, ang worldview ganito. Ang kaligtasan para lang sa mga Hudyo. Pero inuutusan siya ng Diyos pumunta sa Hentil. Diba? Parang
Siya nga, ayaw niya nga mag-share sa mga Gentile eh. Di ba? Pero ang Diyos mismo nagsabi, hindi, puntahan mo siya dahil siya ay sasampalataya rin sa akin. Acts 9:43, sige nga po, samahan niyo ako. Siya tinutukoy ng mga propeta na kanilang pinahayag na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang pangalan. Ito na yung conclusion ng preaching, no? Ng preaching ni Peter to Cornelius, no? Yung huling bahagi ng kanyang preaching. Ang sabi ni Pedro sa sambahayan ni Cornelio na itong Jesus na ito ay pinahayag din ng mga propeta para ang bawat sumampalataya. Hello? Ang bawat sumampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Isang nasa inyo. Malilinis ba ang kasalanan mo kung tumulong ka sa mahirap? Hindi. Paano ka mapapatawad sa kasalanan mo? Again, pananampalataya kay Jesus. Na yung ginawa niya dun sa krus sa Kalbaryo, sapat para patawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Okay? Again, si Cornelius ay may takot sa Diyos, kaani ng grupong God-fearers. Okay, malaking check. Ginagalang ng buo niyang sambahayan. Malaki rin check. Prayerful. Yes, check. Mapagmalasakit at matuloy sa mahirap. Malaking check. Pero, kailangan niya pa rin sumampalataya. Okay? Yung pa rin ang kulang. Kailangan pa rin. Ephesians chapter 2, verse 8, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, regalo. Kasi kapag ginawa mo yung kaligtasan mo, bayad yun sahod. Pero kahit wala kang gawin at ibinigay sa iyo, ang tawag doon, regalo. Kaloob. Isa mo lang sa inyo para doon. Ang regalo ay matatanggap sa pamagitan ng pananampalataya. God's favor toward Cornelius was demonstrated by his orchestration of events so that the gospel of salvation would be proclaimed to him and his entire household. Yun yung maganda. If you are generous, uulan sa'yo. Pero hindi lang ikaw ang mababasa. Pati mga mahal mo sa buhay, manakapaligid sa iyo, mababasa din. Isang nasa amen doon. Madadamay yung iba. Si Cornelius, generous, pero yung kaligtasan dumating hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang buong sambahayan. Diba? Grabing pabor ng Diyos para sa kanya. God's blessing of salvation flowed not only to Cornelius, but also to his entire household, including the soldiers under his command. Kasi binata nga siya. Kasi yung household niya, yung batalyon na mga mamumana. Mga elite yun mga graduate ng PMA. Yung, parang sila yung mga magagaling na mga sundalo. Pero lahat sila binautisma kasama ni Cornelio. Kasi sabi sa Acts 9:47, sige sabay-sabay, tulad natin, sila ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapabawal na bautismahan sila sa tubig? At 48, at inuutos niyang bautismahan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos iniling niya kay Pedro na matili pa roon sa araw. Kaya ngayon, ito na yung istorya natin. Okay? The church mission expanded progressively. Una, sa mga Hudyo lang. Puro Hudyo lang. 12 apostles and other pure Jews. Sila lang ang
miyembro ni Jesus, yung 120 sa upper room, puro Hudyo lang yun. Pagdating ng Pentecost, nagkaroon na ng mga Hellenistic Jews, mga Hudyo na ang wika naman ay Griego. So, 3,000 and 5,000. So, dumami ng dumami. Ngayon naman, ito na, finally, mga Gentiles naman. At dumalo yun hanggang sa atin. Sampas na amen. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. No? So, naisakatuparan na ang vision ng Panginoon Jesus para sa kanyang church. And what is the vision of Jesus? Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Dati, sa Jerusalem, puro Hudyo, Judea, Samaria, may mga Hellenistic na, dulo ng Hudyo, dulo ng mga daigdig, mga Hentil na. Here is a powerful example that God can use our generosity for the furtherance of His mission. Isa mo lang sa amen. Here in our own households and there among other people. Tayo lahat tumayo. Let's all say. And let's read this last line. Okay. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo. Let us be generous because we serve. Sa kabila naman katabi mo, sabihin mo. Sa kabila naman. Let us be generous because we serve. Sama na sa amen. Kaligtasan sa inyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon. Kasama kami sa iyong istorya. We're part of your story. Na minsan, nagdala ka rin sa amin na mensahero. In-arrange rin yung panahon na kami pakilala sa iyo. Bahagi ang mabuting balita sa amin. At nakatanggap kami ng kaligtasan. Salamat po. Salamat po. Dalangin namin, Panginoon, ang na-enjoy namin kaligtasan ay ibahagi na din namin sa iba. At salamat din po dahil kayo ang unang nagpakita ng generosity. Kayo ang unang nagpakita ng compassion, especially to us who are sinners. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. At sa pagkakataong ito, Panginoon, ng mga anak ko naririto, patuloy mo palaguin, patatagin sa pananampalataya. At ihanda dahil pwedeng gamitin mo rin kami para sa iba, Panginoon. At sa oras ito, amin dalangin na yung pagpapala kahit sa mga kapatid namin na wala rito,
na sa kanilang mga tahanan dahil sa masamang panahon. Ay pag-iingat, pagsama sa kanila, pagkaloob ng lahat ng kailangan. Amin dalangin. Dalangin din mga kapatiran sa ibang bansa. Si Jen, Sarah, nasa Singapore. Mag-asawang Eugene and Chad, Barbara, nasa Greece. At salamat po kasama namin dito ang sambahayan ni Sister Mary Ann, Jen, po. Dalangin din sila Eileen, si Jay, si Patty, si Baby Andy doon po sa Australia. Anak ni Pastor George sa Australia, si JR. Amin din dinadalangin sa iyo, Panginoon. Dinadalangin din, Panginoon, na mga kapatid namin sa Canada, si Brother Mark ay pag-iingat sa kanyang biyahe, pabalik na Pilipinas at pagpunta ng Japan. Sila Sister Jane, sila Nanay Leticia, Panginoon ay yung pag-iingat sa kanila. Mga kamag-anak sa Amerika, sa Poland. Dalangin, Panginoon. Huwag niyo sila pagkukulangin sa kanilang pangangailangan. Ikaw mag-iingat, magbibigay ng kaaliwan. Kagalingan ko may karamdaman, Panginoon. Katugunan sa mga panalangin ng puso nila, aming Diyos. Kinala din namin si Christian na sa Diego Garcia. Mag-iingat din po sa kanya. Sa panahon na ito na mayroong Middle East crisis. At ang ibang pa mga kapatid. Panginoon, igawat mo yung mayamang bendisyon sa umalat ito. Ang iyong mayamang pagpapala sa amin. Palagi kami samahan. Pakapuspusin ng Banal na Espiritu. Iparana sa amin ang iyong masaganang pagpapala sa pamagitan ng pagkakaloob ng lahat ng mabuting bagay na kailangan namin. Bantayan, lukuban ng iyong kagalangan, kapayapaan ng aming mga kalooban. Iparanas ang iyong kalapitan, ang iyong pabor, Panginoon. At ibabalik lang namin lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, paglulahati, pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.